Kanin is life. Hindi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Ang pangunahing pagkain Pinoy. Sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa nangungunang rice consumer. Taon-taon, umaabot sa halos 13 million metric tons ang kinakaing kanin ng mga Pilipino. Pero ang presyo ng bigas, pataas na ng pataas. Kaya kung may mag-alok na mas murang halaga, tiyak kakagat ang mamimili. Pero paano kung ang inaalok na murang bigas, scam pala? Papunta kami ngayon sa Marikina para kausapin yung isang biktima ng scam. Aalamin natin sa kanya kung anong klaseng modus ang ginamit sa kanya ng suspect para siya'y maloko. Sa Marikina City, nakilala ko si Raquel. Hindi niya tunay na pangalan. Ang kwento niya, May 17, 2022. Nang nakita niya ang isang post online ng isang nagbebenta ng murang bigas. Ang 25 kilos o kalahating kaba ng bigas na ibinebenta sa palengke sa halagang mahigit 1,000 piso, ibinibenta online sa halagang 500 pesos lamang. Dahil bagsak presyo, naisipan ni Raquel na gawin itong negosyo. Naka-join po kasi ako doon eh. Kaya lahat ng post po nila, nakikita ko po. Yung naialok po nila sa akin ng 10 sack sa halagang 6,000. Yung 10 sako na yon sa halagang 6,000, malaki na ang minura, no? Malaki na sir, kasi na pumapatak lang na 600 per sack po yun. Malaki na. Kinabukasan, agad nakipagkita si Raquel sa nakausap online. Doon na raw siya ipinakilala sa nagpapakilalang supplier ng bigas. Ang proseso nga lang po niya is payment first po. Kahit wala pa yung bigas? Kahit wala pa yung bigas. Sabi niya, nung umpisa po nagduda ako, sabi niya po is may resibo. At saka may pinakita sa akin mga picture sa cellphone niya na yun nakapagbayad nga daw ng 150,000. So doon po ako na parang nakumbinsi niya po ako. Sa unang transaksyon noong May 18, 2022, 6,000 pesos ang ibinayad ni Raquel. Kinabukasan, agad daw na-i-deliver sa kanya ang 10 sako ng bigas na in-order. Nakuha ko naman po, sir, yung 10 sako na yun. Bago po kami umuwi noon, inopera niya po ulit ako ng 30 sack sa halagang 18,000. So, mura pa din talaga, sir. Sa pangalawang transaksyon, nagbayad naman si Raquel ng 18,000 pesos kapalit ng 30 sako ng bigas mula sa supplier. Doon na raw muling inalok si Raquel ng mas malaking halaga para sa maraming sako ng murang bigas. Ang offer niya sa akin, 300 sacks sa halagang 110,000. Sabi ko po, wala po akong pera. Ang pera ko lang dito ay 60,000 lang. Sabi niya, ate, utangin mo na yung kulang. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero kukunin na niya daw po yung 60,000 ko. So, binigay ko po sa kanya yung 60,000. So, nabayaran ko naman po lahat yun. Bali, ang naipadala ko po sa kanya is 109,000 po. Ang halagang 109,000 pesos na ibinayad ni Raquel, naipon daw niya sa 6 na buwang pagtitindi ng SIM card sa kalsada at pagbabuy and sell ng mga ulam online. Pero, dito na nagsimula ang malaking problema. Sa pagkakataong ito, wala ni isang sako ang na-deliver sa kanya. Sabi niya sa akin, tumawag, ate, napagsarahan ako ng bodega, bukas na lang daw. Pero pagdating ng kinabukasan, ang sabi na naman po niya, wala pa daw yung bigas. Nagdadahilan na yan? Nagdadahilan na po. Ate, hindi may di-deliver ang bigas kasi 300 sacks po yun sa'yo, ginigiling pa. Dito na nagsimulang kabahan si Raquel. Huli na lang malaman niyang scammer pala ang kausap niya. Ang masaklap, hindi lang siya ang biktima. Ang magandang klase ng bigas, nasa 1,200 pesos ang presyo niyan. Yan yung mga nasa 25 kilos na sako. Kaya kapag may nag-aalok ng mas mura, sigurado merong maiinganyo. At dyan na nagsisimula ang panloloko. Sa Antipolo City Police Station, 6 na pong biktima ang nagpunta para magreklamo. Isa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa rice scammer, ang online seller na si Claire. Hindi niya tunay na pangalan. Parehong modus daw ang ginawang panluloko sa kanya. Sa kabuuan, umabot sa 28,000 pesos ang ipinuhunan ni Claire.
pero ni isang butil ng bigas wala siyang natanggap. Doon po kami talaga nakuha niya yung loob niya sa amin, nakuha niya yung loob namin, ma'am, dahil nga po, nagbibigay po siya ng bigas. Tapos, yun nga lang po, nung pagdating ng pang-4 na araw, ma'am, nahintay ako ng hintay, wala naman po dumarating. Ang perang nawala sa kanya, naipon niya mula sa pagtitinda ng binalot sa loob ng 3 buwan. Ang kalahati, ipinangutang pa raw niya. Hindi niya inakalang ang lahat ng paghihirap mauuwi sa wala. Kaya sobrang sakit po na tinuring ko siyang kaibigan, pati po ako dinamay niya sa kalokohan niya. Pati yung hanap buhay po namin nadamay. Dahil nawala ng puhunan, napilitan si Claire na ihinto ang kanyang negosyo. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1 milyong piso ang natangay ng suspect mula sa 60 biktima. Nitong June 2, nagkasa ng entrapment operation ang Antipolo City Police para maaresto ang rice scam suspect. Arestado ang isang buntis dahil umano sa pang-i-scam sa pamamagitan ng murang bigas. Aabot daw sa 1 milyong piso ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Nang magkaabutan ng pera, agad nang inaresto ng mga pulis ang suspect. May karapatan nga manahimik ka, kumuha ng sarili mong abogado ka. Sinampahan ng kasong estafa ang suspect. Basically, pag sinabi kasing estafa, swindling. Okay, so panloloko, pagpapakilala sa sarili na may capacity ka, although wala ka naman pala talagang capacity. Yung general order pa noon, kinlasify ang estafa bilang large scale pagka ang amount is not less than 100,000. Pero sa pagpunta namin sa Antipolo City Police nitong Huwebes, nalaman naming pinalaya pala ang suspect. Sa dokumentong ibinigay sa reporter's notebook ng Antipolo City Police mula sa Office of the City Prosecutor, ipinag-utos ang pagpapalaya sa suspect. Ang kaso laban sa kanya, subject for further preliminary investigation. Pag sinabing release for further investigation, the court would just require us more evidence. Parang dadagdagan lang natin yung evidence na meron na. So it doesn't necessarily follow na pag NRFI is dismissed na, meron lang tayong mga kulang na requirements na kailangan nating idagdag para magtuloy-tuloy yung kaso. Sa patuloy na pagsisiyasat ng reporter's notebook, bukod sa bigas, nang scam din pala ang parehong suspect sa ibang lugar na ang pangako, murang cellphone at laptop. Isa sa mga nabiktima si Lina Dumalaog. Ang cellphone at laptop na kadalasang nabibili sa mall sa halagang 28,000 pataas. Ibinebenta raw ng suspect sa halagang 1,000 hanggang 3,500 pesos. Kasi gawa daw po ng dahil 2 years ago nag-pandemic, madami daw pong mga item na galing mall phase out. Ang dami daw hindi nabenta na cellphone kasi gawa ng walang mga taong may gustong bumili ng unit na yun. Kaya naman ako, naggawa ko. Ang masaklap, nagamit pa raw si Lynn para makahikayat ng ibang mga biktima sa probinsya nila sa Aklan. Nagkikita ko sa kanya kasi katulad niya, kaibigan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, refundable daw to, hindi daw ito ay scam. Huli na nang malaman niyang scam pala ang pinasok niya. Sa kabuuan, umabot sa halos 300,000 pesos ang natangay sa 39 na biktima. Blinakcall niya na ako. Hindi ko na siya mahagilap. Sinisingil na ako ng mga tao sa item. Naaway na ako, pinagkakamalan akong scammer. Hindi ko alam bakit. Sabi ko, di naman ako scammer. Sabi ko na gano'n, nagtiwala lang ako sa tao. Bakit niyo ako sinasabihan na scammer ako? Sabi ko na gano'n sa akin. Sinubukan namin kunan ng panig ang suspect sa bigas at gadget scam. Pero wala siya sa address na ibinigay niya sa mga pulis. Hindi ito ang unang beses na may mga nagbiktima ng bigas scam. Nagpapautang siya. So since na nagnenegosyo din naman ako ng gano'n, nagpapa-check na discounting actually eh. Sabi niya, mag-business naman ang another for bigas naman. Aabot sa 150 million pesos. Ganyan kalaking halaga ang natangay ng isang propesor sa kanyang mga nabiktima noong 2017. Ang alok ng suspect, mag-invest sa bigas na tutubo ng 15 hanggang 20%. Pero imbis na kumita, walang napala ang mga biktima. Paalala ng PNP, may ilang bagay na dapat tandaan para makaiwas sa modus ng bigas scam.
pag masyadong mura, medyo mag-isip-isip tayo. Kasi kaya nga nila binababa yung presyo na yan para mabait ka into buying. Kasi nga mura. So mag-ingat po tayo sa mga katransact natin online because yung mga kaharap nyo na nga na tao, minsan kaibigan mo na, kamag-anak mo na, naloloko ka pa. What more kung itong mga katransact mo lang na hindi mo nga nami-meet at nakilala mo lang sa internet. Sa aming pag-iimbestiga online, naglipa na pa rin ang nag-aalok at nagbebenta ng murang bigas online. Hindi lahat ng katransact mo legit. Papadamahin ka niyan. They would give you bait. For a while, okay. So pag kayo po ay nabiktima na ng mga ganitong klase, please do not hesitate to come to us. Umaasa si Raquel at iba pang mga biktima na tuluyang maaaresto ang suspect para mapanagot sa mga ginawa sa kanila. Malaki ang panghihinayang ni Raquel sa mahigit 100,000 pisong nakuha sa kanya. Paano ka bumabawi ngayon sa nawala sa'yo? Actually, sa mga anak ko na lang po tumutulong yung mga anak ko ngayon, lalamove po sila ngayon. Tapos yung asawa ko nagta-tricycle. Tambay po ako ngayon sa bahay. Hindi po ako makatulong sa kanila, gawa ng wala na rin nga pong puhunan. Talagang pinaghirapan mo yun, pinagpawisan mo talaga yung maipon. Opo sir, puyat po yan. Pagod, puyat, lahat po, dinanas ko po dyan. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko talaga man-describe. Ang hirap po kasi sir. Nagipahip po na ko yung pera na yun para sa mga anak ko. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko maiwasan talaga na hindi maiyak. Masakit din para kina Claire at Lynn ang nangyari, lalo't ang nangloko sa kanila, taong kanilang kakilala at pinagkatiwalaan. Sana magbago na siya. Tapos harapin niya yung yung batas. Huwag niya na pong ulitin sa iba yung ginawa niya sa amin kasi grabe po yung yung depresyon na binigay niya sa mga taong niloko po niya. Kahit sabihin natin na may pakita pa yan na proof, kahit sabihin natin na legit yan, kaibigan mo, hindi dapat magtiwala sa kanya. Sa panahon kung saan nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, nakakita ng pagkakataon ang mga nananamantala. Bago magtiwala, tiyaking totoo ang sinasabi ng kausap at maging maingat at huwag basta-basta maniwala. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.